Magandang araw sa lahat. Isa na naman tayong kwentong kapulutan ng aral dito sa ating munting channel, dito sa kwentong Sabungero at iba pa. Narito ang isang special na kwento na may pamagat na ang huling palo ni Lolo Ambo, ang breeder ng dalawang panak. Sa isang liblib na baryo sa Tarlac, may isang maliit na farm na halos nakalimutan na ng panahon. Doon nakatira si Lolo Ambo Javier, isang sabungirong minsan ang tinawag na hari ng Central Luzon noong dekada 70 at 80. Isang pangalan na minsang kinalilibutan ng mga sabungiro na malalaking arena. Pag manok ni Ambo ang nakasalang, iwasan mo na ang pusta. Ngunit dumaan ang panahon na uso ang imported na bloodlines, nagbago ang teknolohiya at unti-unting nalilimutan ng bagong henerasyon ang dating mga alamat ng sabungan. Ngayon, si Lolo Ambo ay 7 taong 90 taong gulang. Mahina na ang tuhod, malabo ng mata, pero matalim pa rin ang utak pagdating sa palo ng manok. Ang kanyang mga anak ay nag-abroad at ang kanyang farm ay mistulang na pabayaang gubat na lamang. Ang mga damo ay lumang kulungan. Isang hapon may bumisita sa kanya ang kanyang apo na si Kaloy, isang bagitong sabungiro nakatapos ng kolehiyo. Lolo, ano ni Kaloy? Turuan mo naman ako, gusto kong buhayin ang farm natin. Ngumiti si Lolo Ambo, pinakatamis ng ngiti, kanyang naibigay matapos na makapatagal ng panahon. Kung seryoso ka po, hindi sapat ang marunong ka lang magtari. Kailangan mong marunong makipag-usap sa manok. Di agad naintindihan ni Kaloy ang ibig sabihin ng lolo niya. Pero pumayag siyang manatili sa isang buwan sa farm para matutunan ang sining ng palo at palae. Araw-araw, gising sila sa alas 4 ng umaga, hindi para lumaban, hindi para magtari, kundi para magmasid, para alagaan ang manok, para maintindihan ang kilos, lakad at mata ng bawat alaga. Tinuro ni Lolo Ambo kay Kaloy kung paano alamin kung pagod na ang isang manok kahit hindi pa lumalaban, kung kailan dapat payain at kung kailan dapat paintindihin ang training. Di mo kayang dayain ang manok ako. Kahit anong galing mo, kung hindi siya handa, talo ka pa rin. Dumaan ang ilang linggo, napansin ni Lolo Ambo na seryoso si Kaloy. Hindi lang basta-basta sa gusto lang ang pangalan o pera, dito niya inaabot sa apo ang isang bagay na matagal niyang tinago. Isang maliit na notebook, puno ng lihim ng kanyang breeding program. Noon, crossing schedule, conditioning secret at bloodline fairings. Isang araw, nagpasya si Kaloy na sumali sa isang maliit na ticket derby sa bayan. Inihanda nila ang 3 manok. Isang lumang butcher na inlagaan ni Lolo Ambo sa higit 1 taon, isang sweater white hackle cross, at paborito ni Kaloy, isang gray na anak ng huling champion, ni Ambo. Hindi sila inaasahan na karamihan para mas marami laos na ang farm ni Lolo Ambo Javier. Pero sa araw ng laban, pinakita ng 3 manok na isang uri ng palo na bihirang nakita sa bagong sabungero. Palo na hindi lang mabilis kundi marunong, hindi lamang matake kundi umaabang parang matandang mandarigpa. 3 sunod-sunod na panalo. Nag-ingay ang sabungan, nagbalik ang pangalan ni Lolo Ambo. Hindi sa kanyang pangalan kundi sa dugo ng kanyang apo. Ilang buwan ang lumipas, mas lumaki ang farm, dumami ang mga nagpapapili ng palahi, ngunit si Lolo Ambo ay nakaramdam na ng pagbababa ng kanyang lakas. Isang hapon, humiling siya kay Kaloy. Apo, isa pa akong gustong makita. Isang huling laban. Hindi na ako magtatari, hindi na ako magpapatuka, pero gusto kong makita tumindig ulit ang lahi. Pierre. Mayag si Kaloy, sumali siya sa isang veteran derby. Isang friendly tournament para sa mga matatandang breeders. Sa araw ng laban, nakaupo si Lolo Ambo sa gilid ng arena. Suot ang lumang sombrero, bitbit ang baston. At nang tawagin ang pangalan ng kanilang entry, tinulungan siya ni Kaloy na tumayo. Hindi siya ang nagtari, hindi siya ang humawak. Pero sa bawat palo ng manok nilang gray, sa bawat ilag at sapol, naroon si Lolo Ambo. Ang kanyang espiritu, ang kanyang puso. Panalo ang laban. At sa pag-uwi nila, habang sakay sa tricycle, ngumiti si Lolo Ambo kay Kaloy at may hinang bumulong. Salamat apo, nakita ko ulit ang apoy. Kinagabihan, sa gitna ng malamig na hangin habang nakaupo sa duyan sa tabi ng kulungan ng mga manok, tahimbing nakatulog si Lolo Ambo. Sa pagpatak ng hating gabi, ang kanyang puso, katulad ng kanyang panalong manok, tumigil sa rin sa laban.
Pero ang kanyang kwento, kanyang dugo at ang apoy sa sabong ay nagpapatuloy sa puso ng kanyang apo. At ngayon, sa bawat paluan sa mga sabungan sa ng Tarlac, kung nakarinig ka ng sigaw na para kay Lolo Ambo, alam mo ang alamat ng dalawang panahon ay hindi kailanman namamatay. At yan ngayon ang ating kwento para sa araw na ito. At sa susunod na episode natin ay gagawan pa tayo ng isa pang magandang kwento, kapulutan ng aral ito sa ating munting channel. At kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayong araw, huwag kalimutang mag-like, subscribe at like na rin ang ating channel. Sunod na kabanata, salamat.